Sa biyahe nating ito sa Hawaii, isasama ko ang kabit ko at ikaw bilang asawa ko. Sasama ka para maging alalay namin. Sa gitna ng ingay at formal na anunsyo sa departure lobby ng NAIA, ang mga salita ng asawa ko ay kasing linaw at kasing lamig ng yelo sa aking pandinig. Sa normal na sitwasyon, bilang asawa, dapat ay umiyak ako, magwala, o kahit man lang ay nasampal ko na siya. Pero sa halip, tahimik akong tumango, bahagyang itinaas ang sulok ng aking labi at sumagot ng isang salita. Tila hindi man lang napansin ng asawa kong si Marco ang anumang kakaiba sa aking ngiti. Sa katunayan, ang mukha niya ay nagpapakita ng isang nakakadiring pagtatagumpay na para bang sinasabi, "Sa wakas, nalaman mo na rin kung saan ka lulugar." Ngunit sa sandaling iyon, ang mayabang at arogante kong asawa ay walang kamalay-malay, na sa loob lamang ng ilang minuto, ang buhay na pinaghirapan niyang itayo o ang buhay na inakala niyang pinaghirapan niyang itayo ay guguho na parang kastilyong buhangin at maiiwan siyang kahabag-habag at walang-wala. Narito kami sa International Departure Lobby. Isang lugar kung saan naghahalo ang tunog ng libu-libong yapak sa ilalim ng mataas na kisame at ang pananabik ng mga taong maglalakbay patungo sa ibang bansa, ang mahinang kaluskos ng mga gulong ng malalaking maleta at ang mga anunsyo sa iba't ibang wika ay nagbibigay ng magulong hangin sa paligid. Ang biyaheng ito sa Hawaii ay binalak namin bilang pagdiriwang ng aming ika-10 binong anibersaryo ng kasal. O mas tamang sabihin, ako ang nagplano ng lahat, ako ang nag-ayos ng bawat detalye, ilang buwan na ang nakalipas. Ang pinakamagarang suite sa isang 5-star hotel na may tanawin ng dagat, ang pag-arkila ng pribadong sasakyan, at ang mga dinner reservation sa mga sikat na restaurant na mahirap makakuha ng pwesto lahat ng iyon. Mula sa simula hanggang sa dulo ay pinaglaanan ko ng oras at pagod upang maging perpekto. Ngunit ilang araw na lang bago ang aming pag-alis, biglang sinabi ni Marco, "Ang biyaheng ito ay para na rin sa negosyo ko. Kaya karapatan kong magsama kung sino ang gusto ko. Kung may reklamo ka, iiwan kita." At ngayon, sa airport, nakakapit sa braso ni Marco ang isang batang babae. "Marco, babe, OMG, first time ko sa business class. Super exciting. May steak ba sa in-flight meal?" Ang pangalan ng babae ay Rika. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 20s, halos 2 dekada ang agwat sa akin. Mayroon siyang maliit na designer bag, nakitang-kita ang logo, at ang matapang niyang pabango ay kumakalat sa paligid. Ang kanyang mga mata ay sinuri ako, mula ulo hanggang paa. Tinitingnan ang aking simpleng kasuotan, at pagkatapos ay ngumisi siya. Malinaw sa kanyang mukha ang pakiramdam ng pagiging superior at ang matinding pang-aalipusta sa isang mas matandang asawa. "Tita, kayo na po bahala sa mga bagahe namin, ha? Kakapamanicure ko lang kasi kahapon. Baka masira kapag nagbuhat ako ng mabigat." Nang magsalita si Rika sa kanyang maarte at malanding boses, sumang-ayon si Marco at itinuro ako. "Hoy, Marisol, wag kang tatanga-tanga dyan. Buhatin mo rin yang maleta ni Rika. Tutal palamunin ka lang naman sa bahay. Siguraduhin mong maayos ang pag-aalaga mo sa amin. Pagdating sa Hawaii, ikaw ang maglalaba ng mga damit namin, magbubuhat ng mga pinamili, at syempre, ikaw ang official photographer namin sa mga date namin. Malinaw?" Hindi ako sumagot. Yumuko na lamang ako. Dahil sa aking pananahimik, inakala niyang sumusuko na ako. Kaya lalo pang lumala ang kanyang pangiinsulto. Sa totoo lang, nakakahiya kang isama. Sino ba namang gugustuhing makitang kasama ang isang laos at kulubot na matandang katulad mo? Ang kailangan ko sa tabi ko ay isang bata at magandang babae tulad ni Rika para mapanatili ang status ko. Ikaw? Isa ka lang kasambahay na tagahawak ng pera. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar. Ang mga ibang pasahero sa paligid ay sumusulyap sa amin na may halong pagkadismaya. Hindi naman sila masisisi.
Isang mag-asawang nasa 60s na may isang makulay at batang babae sa gitna na halatang hindi nila anak. At ang lalaki ay hayagang tinatawag na kasambahay ang kanyang asawa at sinisigawan ito sa publiko. Ngunit wala man lang pakialam si Marco sa mga mapanuring tingin ng mga tao. Sa kanyang isipan, siya ang hari dahil siya ang kumikita at ako ay isang convenient na gamit lamang. Nagpapatakbo siya ng isang matagumpay na kumpanya, ngunit nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam kung kanino siya dapat magpasalamat para sa posisyong kinalalagyan niya ngayon. Hoy! Bilisan mo! Pumunta na tayo sa check-in counter. Huwag kang babagal-bagal. Utos ni Marco habang nakataas ang kanyang baba. At inakbayan si Rika habang nagsimula silang maglakad. Tahimik kong tiningnan ang kanilang likuran habang hila-hila ko ang aking maliit na maleta at ang malaking maleta ni Rika na ipinabuhat sa akin. Hawak ko ang aking maliit na bag. Nasa loob nito ang 3 pasaporte na ipinagkatiwala sa akin ni Marco. Ang pasaporte niya, ni Rika, at ang sa akin. Habang kinakapa ko ang matigas na pakiramdam ng mga pasaporte mula sa labas ng bag, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting walang sinumang nakakita. Isa ka lang kasambahay, na tagahawak ng pera. Ang mga salitang iyon ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Oo, tama ka. Siguro nga isa lang akong kasambahay sa paningin mo, pero malalaman mo rin kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng kasambahay na ito sa iyong kumpanya at sa lahat ng iyong yaman. Malalaman mo sa paraang hinding-hindi mo malilimutan. Habang papalapit kami, pakiramdam ko ay humihina ang ingay ng paliparan. Para bang ang buong mundo ay humihinto sa paghinga, nagbibilang pababa para sa dramatikong katapusan na malapit ng maganap. Dito tayo! Ang check-in counter para sa first at business class ay may malambot na pulang karpet. Mayabang na tumayo doon si Marco at walang pakundangang inilahad ang kanyang kamay sa akin. Akin na ang mga pasaporte at tiket. Maghihintay kami sa exclusive lounge habang umiinom ng champagne. Ikaw, pumila ka doon sa mahabang linya ng economy at tapusin mo na agad ang proseso. Tawagan mo kami kapag tapos ka na. Sige, naintindihan ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-arte bilang isang masunuring asawa, kinuha ang 3 pasaporte mula sa aking bag at dahan-dahang iniabot sa ground staff na may magalang na ngiti. Ang staff ay magalang na yumukod at sinabing, "Salamat po sa paglipad sa aming airline." Kinuha niya ang mga pasaporte at isa-isang iniscan sa barcode reader. Isang matinis na tunog ng beep ang umalingaw-ngaw. Si Marco ay wala nang pakialam sa proseso. Abala na siya sa pakikipaglandian kay Rika, pinag-uusapan kung anong bibilhin nila sa duty-free. Ako naman, nakatitig lamang sa mga kamay ng staff. At pagkatapos, ang mga daliri ng staff na nagtatype sa keyboard ay biglang huminto. Ang perpektong customer service smile sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang hinigop ang lahat ng dugo. Halatang nagbago ang tono ng staff, puno ng pagkalito at pag-aalinlangan. Napansin ni Marco ang bahagyang pagbabagong iyon at lumingon ng may pagkainis. Ano ba yan? Bilisan mo na! Gusto na naming mag-relax sa lounge. Sa kabila ng pagmamadali ni Marco, ang staff ay humingi ng paumanhin, ngunit malinaw na sinabi. Ikinagagalit ko pong sabihin, Ginoo, ngunit ang pasaporte na ito po ay, anong sinasabi mo? Imposible yan! Ang malakas na sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa tahimik na business class check-in counter. Ang ground staff ay bahagyang napapitlag, ngunit pinanatili ang kanyang profesionalismo, pinagpapalit-palit ang tingin sa monitor at sa mga pasaporte. Pasensya na po talaga. Pero ayon sa aming sistema, ang pasaporte na ito ay invalidated na po. Maaaring naiulat itong nawawala sa Bureau of Immigration o mayroong nagproseso ng pagpapawalang bisa nito kamakailan. Ha? Nawawala? Nasa harap ko nga. Hawak-hawak mo. Huwag kang gumawa ng kwento. Kilala mo ba ako?
Presidente ako ng isang kumpanyang kumikita ng bilyon-bilyon. Baka error lang yung system nyo. Paalisin mo na kami! Sigaw ni Marco habang paulit-ulit na hinahampas ang counter para takutin ang staff. Ang kabit niyang si Rika ay nagmaktol din. Grabe naman! Nakakainis! Ang ganda na sana ng Hawaii trip namin tapos ganito? Kasalanan niyo to, di ba? Marco, babe, tara na sa VIP lounge. Gusto ko nang uminom ng mamahaling champagne at mag-post sa Instagram. Alam ko! Hoy! Tawagin mo ang supervisor mo. Hindi kita kausap. Hamak na staff ka lang. May reservation kami sa pinakamahal na suite sa Hawaii. Kapag na-miss namin ang flight, idedemanda ko ang airline nyo ng milyon-milyon. Ang mukha ni Marco ay namumula sa galit, isang arogante at katawa-tawang tanawin. Kapag hindi nasusunod ang gusto niya, agad siyang nagtataas ng boses at ginagamit ang pera at kapangyarihan para pilitin ang iba. Noong nagpakasal kami, 20 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang ordinaryong empleyado sa isang maliit na pabrika, ngunit dahil sa tulong ng aking pamilya, nakilala at iginagalang sa aming probinsya at sa aking mga koneksyon, at walang sawang suportang pinansyal sa likod ng mga eksena, na itayo niya ang kanyang kumpanya at napalago ito. Noong una, palagi siyang yumuyuko at nagsasabi, "Salamat kay Daddy. Salamat sa iyo, Marisol." Ngunit nang magsimulang umunlad ang kumpanya at tawagin siyang Sir at Presidente ng lahat, unti-unti ngunit siguradong nagbago ang kanyang pag-uugali. Nagsimula siyang maniwala na tagumpay niya iyon dahil sa sarili niyang galing. Sa puntong kahit sa libing ng aking ama, na siyang nag-angat sa kanya, ay hindi siya dumalo dahil may importante raw siyang golf tournament kasama ang kliyente. Hinding-hindi ko makakalimutan ang walang emosyon niyang mukha ng mga sandaling iyon. At sa akin, sinimulan niyang sabihin ang masasakit na salita. Palamunin lang kita. Sino sa tingin mo ang nagbibigay sa'yo ng maginhawang buhay na yan? Dapat araw-araw kang magpasalamat sa akin. At nitong mga huling taon, ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa kanyang personal na luho at para suportahan ang mga babaeng tulad ni Rika. Sa lahat ng iyon, tahimik ko lang tiniis, anuman ang sabihin niya. Wala akong emosyon, sumasagot lang ng oo o sorry, at iniiwasan ang gulo dahil doon, inakala ni Marco na ako ay isang walang isip na manika, isang kahabag-habag at walang silbing babae na ganap ng nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At ngayon, dinala niya ang kanyang kabit sa aking harapan at inutusan akong maging alalay nila. Habang inaalala ko ang lahat ng iyon, lalo pang lumala ang sitwasyon sa counter. Ang ground staff, sa kabila ng paninigaw ni Marco, ay matatag na umiling. Paumanhin po, Ginoo, hanggat hindi po valid ang inyong pasaporte, wala po kaming magagawa. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko at tiningnan muli ang monitor. At hindi lang po ang pasaporte ninyo, Ginoo, pati po ang pasaporte ng kasama ninyong babae ay invalidated din po. Ano? Hoy Marisol, anong klaseng kalokohan ang ginawa mo? Galit na lumingon si Marco sa akin. Dahil sa kabagalan mo. Nangyari to, biglang natigilan ang kanyang sigaw. Ha? Isang nagtatakang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya ako masisisi. Ilang segundo lang ang nakalipas, dapat ay naroon ako sa kanyang likuran, ang asawang minamaliit niya bilang isang hamak na kasambahay. Dapat ay naroon ako. Pasan ang kanilang mabibigat na bagahe, nakayuko, ngunit wala na ako roon. Tumingin si Marco sa paligid. Sa malawak na departure lobby, daan-daang pasahero ang naglalakad. Ngunit kahit saan siya tumingin, hindi niya ako makita. Sa kanyang paanan, ang makulay na designer na maleta ni Rika na ipinabuhat sa akin ay naiwang nag-iisa. Hoy! Saan nagpunta yon? Isang kakaibang takot bukod sa galit ang gumuhit sa mukha ni Marco. Marco! Babe! Nasaan na si tita? Iniwan niya ang mga gamit natin. My God! Paano kung magasgasan tong maleta ko? Sigaw ni Rika, ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang pinakabagong smartphone
mula sa bulsa at mabilis na nagdial. Buwisit na yon. Saan kaya nagpunta? Naligaw ba siya? Tinawagan niya ang numero ko. Ang paulit-ulit na tunog ng pagring ay walang saysay na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ilang beses man niyang subukan, hindi ko sinasagot. PTNE! Na! Hindi sinasagot. Lagot siya sa akin pagbalik niya. Galit na sabi ni Marco habang gigil na hinawakan ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, muling narinig ang malamig at formal na boses ng staff mula sa counter. Ginoo, ano na naman? Tinatawagan ko ang asawa ko. Tungkol po sa mga invalidated na pasaporte ninyo. Mayroon pa po akong isang bagay na kailangang sabihin. Ang ekspresyon ng staff ay naging mas seryoso. Ano na naman yan? Ang credit card po na ginamit ninyo sa pagbili ng mga tiket na ito. Anong problema sa card? Black card ko yan. Walang limit yan, sigaw ni Marco. Ngunit ang mga sumunod na salita ng staff ay tuluyang dumurog sa kanyang natitirang kayabangan. Lahat po ng card na ito ay deactivated na. Ano? Nanginginig ang boses ni Marco. Para bang huminto ang mundo sa paligid. Deactivated. Anong sabi mo? Ang boses ni Marco ay puno na ng pagkalito. Hindi galit. Opo. Lahat po ng credit card ninyo ay kasalukuyang suspended. Kapag sinubukan po naming iproseso, error code lang po ang lumalabas. Hindi po ma-approve. Ang ground staff ay nagsalita na parang yelo sa lamig, ngunit nanatiling propesyonal. Inabot ng ilang segundo bago maintindihan ng utak ni Marco ang sinabi nito. At sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang galit na parang bulkan. Kalokohan! Sira siguro yang makina nyo. Card ko yan! Isang black card na walang limit. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ko buwan-buwan? Ang kaya kong gastusin sa isang card lang, katumbas na ng buong buhay na sahod ng isang hamak na empleyadong tulad mo. Hinampas ni Marco ang counter at dinuro ang staff. Ang mga ibang pasahero sa business class lane ay napahinto at nagbulungan. Ngunit nasaktan ang pride ni Marco at wala na siyang pakialam sa tingin ng iba. Kinuha niya ang kanyang makapal na wallet na gawa sa balat ng buwaya mula sa kanyang Italian suit. Walang kwentang airline? Sige, gagamitin ko ang ibang cards ko. Mamili ka! Sunod-sunod niyang inihagis sa counter ang mga platinum at gold cards. Lahat ay mga status symbol na ipinagmamalaki niya. Sige na! Iswipe mo na! Hindi mo ba kami kilala? Dalhin mo na kami sa VIP lounge. Bumuntong hininga ang staff. At isa-isang sinubukan ang mga card. Beep! Hindi po gumagana ang card na ito. Ha? Sige, yung susunod. Beep. Error din po ito. Beep. Paulit-ulit lang ang tunog ng error. Bakit? Anong nangyayari? Nagsimulang pagpawisan si Marco. Tinitigan niya ang terminal, pero pareho lang ang resulta. Lahat ng kanyang card ay frozen. Marco, babe? Anong nangyayari? Ang malanding boses ni Rika ay naging mataranta. Sabi mo, ibibili mo ako ng bagong bag sa duty free. Hindi pwedeng hindi gumana. Yang mga card mo, di ba mayaman kang businessman? Manahimik ka. Saglit lang. May mali lang dito. Siguro system bug, desperadong sabi ni Marco at muling sinigawan ang staff. Hoy! Tawagan mo ang credit card company ngayon din. Ako mismo ang kakausap sa kanila. Anong karapatan nilang isuspend ang card ko? Card ko yan. Sa sandaling iyon, isang tingin ng awa ang sumilay sa mga mata ng staff. Inayos niya ang mga card na nakakalat sa counter at dahan-dahang itinulak pabalik kay Marco. At sinabi ang isang malupit na katotohanan. Ginoo, kanina niyo pa po sinasabing card ko. Pero, oo, card ko yan. Pinaghirapan ko ang pera dyan. Hindi po, Ginoo. Lahat po ng card na ito ay nakapangalan sa inyong asawa. Ha? Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Marco. Anong kalokohan yan? Tingnan niyo po mismo ang pangalan na naka-emboss sa card. Hindi po pangalan ninyo ang nakalagay,
kundi pangalan ng inyong asawa. Lahat po ng card na hawak ninyo ay supplementary o family cards lamang na nakakabit sa main card ng asawa ninyo. Ibig sabihin, kung ang may-ari ng main card, ang inyong asawa, ay nag-request na isuspend o i-cancel ang account, lahat ng supplementary cards ay hindi na rin gagana. Hindi. Mabilis na kinuha ni Marco ang mga card at tinitigan ang mga ito. Ang pangalan na nakaukit sa Romanong titik hindi ang kanyang pangalan, kundi ang aking pangalan. Hindi totoo to. Kumpanya ko to. Pera ko to. Bakit nakapangalan kay Marisol? Nanginginig na sabi ni Marco. Nakalimutan na niya. O baka sinadya niyang kalimutan. Noong nagsisimula pa lang siya, walang nagtitiwala sa kanya, kaya hindi siya maaprubahan para sa credit card. Kaya ginamit niya ang pangalan at reputasyon ng aking ama at kumuha ng card sa ilalim ng aking pangalan. Kahit nang lumaki na ang kumpanya, lahat ng accounting at paperworks ay ipinapasa niya sa akin, ang kanyang kasambahay. Kaya hindi na niya napansin kung kaninong pangalan ang nasa mga card na ginagamit niya. Sa kanyang isipan, dahil siya ang presidente, lahat ng pera ay sa kanya isang makasarili at maling paniniwala. Teka lang! Nawala na ang kulay sa mukha ni Rica. Nanginginig niyang hinawakan ang braso ni Marco. Nakapangalan sa asawa mo? Ibig sabihin, hindi mo to card? Hindi mo to pera? Hindi. Pera ko to. Siya lang ang nagmamanage. Kung ganon, ang trip na to, ang suite, ang shopping natin, lahat galing sa pera ng asawa mo. Ang mga salita ni Rica ay parang punyal na tumusok sa dibdib ni Marco. Ang mga mapanuring tingin sa paligid ay naging lantarang pang-aalipusta. Ang lalaking mayabang na nagpapakita ng kanyang kabit at tinatrato na parang basura ang kanyang asawa ay isa lamang palang payaso na nabubuhay sa pera ng kanyang asawa. Manahimik ka! Namula ang mukha ni Marco at iwinaksi ang kamay ni Rica. Kahit na-suspend ang mga card. Ano ngayon? Bayad na ang mga tiket. Bayad na ang hotel. Pagdating natin sa Hawaii, hihiram ako ng cash sa mga kakilala ko. Basta makasakay lang tayo sa eroplano. Desperado siyang tumingin sa staff. Tama, di ba? Aayusin ko ang problema sa pasaporte. Ibigay mo na ang boarding pass. First class at business class passengers kami. Sigaw niya. Ngunit hindi na siya tinatrato ng staff bilang isang VIP. Tumingin ito mula sa monitor at sa isang mabigat na boses, sinabi ang huling hatol, Ginoo, may isa pa po akong masamang balita. Ano na naman? Ang mga plane ticket po ninyo, papuntang Hawaii, ay kinansela na po. Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Marco habang pinoproseso ng kanyang utak ang mga salitang iyon. Opo, ikinagagalit ko pong sabihin. Pero ang mga tiket po ninyo at ng inyong kasama ay kinansela kaninang umaga. Ang inyong asawa po na siyang bumili ng mga tiket ang nagproseso ng cancellation at refund mula sa kanyang personal account. Ayon po sa sistema, wala na po kayong upuan sa flight na ito. Yung babaeng yon. Ang mukha ni Marco ay naging kulay ube sa galit. Kahit nasa isang marangyang lugar, sumigaw siya na parang isang baliw. Hayop na yon! Nakalimutan na yata niya kung kaninong pera ang bumubuhay sa kanya. Isang laos na kasambahay? May lakas ng loob na kalabanin ako? Hindi ko siya patatawarin. Hahanapin ko siya at paluluhurin sa harap ko. Puro insulto sa akin ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na niya napapansin kung gaano siya nagmumukhang katawa-tawa. Ang mga pasahero sa paligid ay tuluyan ng huminto. Teka, anong ibig sabihin nito? Biglang nagsalita si Rica sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ibang-iba sa malandi at maarte niyang boses kanina. Napalingon si Marco. Rica, huwag kang mag-alala. May mali lang dito. Bibili ako ng bagong ticket gamit ang cash. Binuksan niya ang kanyang wallet, ngunit ilang libong piso lang ang laman. Dahil laging umaasa sa credit card, hindi siya nagdadala ng malaking cash. Cash?
Alam mo ba kung magkano ang business class ticket papuntang Hawaii kung ngayon ka bibili? At invalid pa ang mga pasaporte natin. Paano tayo makakasakay? Ang mga mata ni Rika ay hindi na tingin ng paghanga, kundi tingin ng pagkamuhi na parang nakatingin sa isang bato sa daan. Kumalma ka, Rika. May kumpanya ako. 1 bilyong piso ang kinikita taon-taon. Tatawagan ko ang sekretarya ko. Magpapadala ako ng cash dito. Desperadong sabi ni Marco. Ngumisi si Rika. Kumpanya? Lahat ng credit card na yan, nakapangalan sa asawa mo. Yung ticket, yung suite, lahat pera niya, di ba? Hindi! Pera ko yon. Sinungaling. Akala ko pa naman mayaman kang presidente. Yun pala, isa ka lang palamunin na nabubuhay sa pera ng asawa mo. Palamunin? Natigilan si Marco. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang babaeng ito ay nakakapit sa kanya at sinasabing, Marco, ang galing mo. Ngayon, tinatawag siyang palamunin. Isang matandang lalaki na nakadepende sa asawa niya. Kadiri, sayang lang ang oras ko sa'yo. Buisit, nasira ang Hawaii trip ko. Sinipa ni Rika ang kanyang maleta at lumayo kay Marco. Sandali, Rika! Humabol si Marco, ngunit sa kanyang likuran, papalapit na ang mga security guard ng airport. Narinig nila ang gulo. Ginoo! Nakakaistorbo na po kayo sa ibang pasahero. Kung hindi po kayo sasakay, umalis na po kayo sa counter. Huwag mo akong hawakan! Kilala mo ba ako? Iwinaksi ni Marco ang kamay ng guard at kinuha ulit ang kanyang telepono. Buwisit na babaeng yon. Tatawagan ko siya at pagbabayarin sa ginawa niya. Tinitigan niya ang screen. Hahanapin sana ang numero ko nang biglang may lumabas na notification mula sa isang messaging app. Galing sa akin. Kay Marisol. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. Isang maikling, formal na pangungusap ang nakasulat. Nakaalis na ako. Mag-isa. Ano? Mag-isang umalis? Iniwan kami na may invalid na pasaporte? Habang nanginginig siya sa galit, sunod-sunod na mensahe ang dumating. Beep! Beep! At tungkol sa kumpanya mo. Kumpanya? Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang likuran. Anong alam ng asawa niya sa kumpanya? Oo, siya ang nag-aasikaso ng accounting, pero si Marco ang may hawak ng kapangyarihan, ngunit ang sumunod na mensahe ay tuluyang dumurog sa kanyang kumpiyansa. Pinutol ko na ang lahat ng kontrata sa mga kliyente. Habang nararamdaman ko ang dahan-dahang pag-angat ng eroplano, tahimik kong ininom ang aking champagne sa maluwag na upuan ng first class. Sa labas ng bintana, isang malawak na asul na kalangitan at maningning na puting ulap ang tanawin. Naka-airplane mode na ang aking telepono. Iniisip ko kung anong itsura ng lalaking iyon ngayon sa lobby ng airport. Anong mukha kaya ang ipapakita niya kapag nalaman niyang nawala na ang lahat sa kanya? Ang pag-iisip lang noon ay nagbibigay ng kaunting init sa nanlalamig kong puso. Ang desisyon kong maghiganti ay nabuo 6 na buwan na ang nakalipas sa araw na iyon. Naranasan ko ang pinakamalalim na desperasyon sa aking buhay. 1 taon na mula nang pumanaw ang aking ama at nagsisimula pa lang akong makabangon sa kalungkutan. Si Marco, na umiiyak na nangako sa harap ng puntod ng aking ama na aalagaan ko ang kumpanyang pinaghirapan ni Daddy, ay agad na nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Isang gabi, umuwi siyang amoy alak, kasama ang isang batang babae si Rika. Simula ngayon, dito na rin siya titira. Ikaw, doon ka na sa maliit na guest room, sabi niya sa akin na para bang normal lang iyon. Anong ibig mong sabihin? Bahay ito na iniwan ni Daddy. At sino siya? Nanginginig kong tanong. Hoy! Patay na ang tatay mo. Ako na ang presidente ngayon. Ako ang bumubuhay sa bahay na to. Kung ayaw mo, lumayas ka. Pero kahit isang kusing, wala kang makukuha. Itinulak niya ako sa pader at dinuro. Isang matandang katulad mo, hindi na babagay sa tabi ko. Si Rika na ang partner ko ngayon.
Ikaw, maging katulong ka na lang namin. Kung ayaw mo, pirmahan mo ang divorce papers at lumayas ka. Tutal, wala ka namang mapupuntahan. At hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Ang emgua, aritanggu iyong, paranggu isang marahas, ane samparu, esri ka nakakapito, marco warangu huyanggu, gumiti ato sinabingu. Tita, yoroshiku onegai shimasu. POSA, emgua, gawaingu huyanggu bahay. Ang bahay na puno ng alaala ng aking ama, ang kumpanya, at maging ang pagmamahal ng aking asawa lahat ay inagaw sa akin. Nawalan ako ng matatakbuhan, pinansyal at emosyonal. Sa normal na sitwasyon, dapat ay nagwala ako. O baka nawalan na ng ganang mabuhay. Ngunit wala akong sinabi. Walang argumento. Walang pag-iyak. Tinitigan ko lang si Marco. Itinago ko ang lahat ng galit at sakit sa kaibuturan ng aking puso at nanahimik. Anong tingin yan? May reklamo ka? Inis na tanong ni Marco sa aking nakakabinging katahimikan. Ngunit sa isang boses na walang anumang emosyon, sumagot ako. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ha? Sa wakas, naintindihan mo na kung gaano ka kawalang kwenta at kahabag-habag. Dapat simula pa lang, ganyan ka nakasunurin. Inakala ni Marco na ang aking pananahimik ay tanda ng tuluyang pagsuko at nagdiwang siya. Ngunit ang hangal na lalaki ay walang alam. Nasa sandaling pinili kong manahimik, ang aking isipan ay nagsimula ng magkalkula ng isang malamig at detalyadong plano para wasakin siya dahil sa pagtulak niya sa akin sa bingit. Nagkaroon ako ng determinasyon. Babawiin ko ang kumpanya ng aking ama, ang yaman, at ang kanyang huwad na pride. Bumalik tayo sa airport. Si Marco ay nakatitig sa kanyang telepono, namumutla. Pinutol ko na ang lahat ng kontrata sa mga kliyente. Ang isang linyang iyon ay sapat na para magdulot ng panik sa kanyang isipan. Pinutol ang kontrata? Imposible. Walang siyang ganoong kapangyarihan. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Isa lang siyang taga-account. Oo, marami kaming kliyente mula pa noong panahon ni Daddy, pero ako ang presidente. Kailangan ng pirma ko at ng selyo ng kumpanya para kanselahin ang kontrata. Tama! Pananakot lang to. Isang murang gimmick para tarantain ako. Nang akmang paniniwalaan na niya ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng vice-presidente ng kumpanya. Isang taong matagal na niyang kanang kamay. Oh, VP, sakto ang tawag mo. Magpadala ka ng cash sa bago pa niya matapos. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. SIR Marco, malaking problema. Wasak na ang kumpanya. Tapos na tayo. Ha? Anong sinasabi mo? Kumalma ka. Paano ako kakalma? Kakatanggap lang natin ng mga notarized letter mula sa mga pangunahing kliyente natin. Company A, Company B, at maging ang pinakamalaking kliyente nating C Group, sabay-sabay nilang kinansela ang lahat ng transaksyon sa atin. Ano? Naramdaman ni Marco ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Hindi lang yan. Dumating din ang branch manager ng main bank natin, nagmamadali. Pinulaut na nila ang lahat ng pautang sa atin. Frozen na rin ang ating corporate accounts. Imposible. Bakit biglaan? Wala akong alam diyan. Hindi ko rin po alam, sir. Pero sabi ng bank manager. Nanginginig ang boses ng VP. At ang mga sumunod niyang salita ay siyang magbubunyag sa pinakamalaking sikreto na matagal nang itinatago ni Marco o baka isang katotohanang hindi niya mismo naiintindihan, sabi ng bank manager. Ang boses ng VP ay nanginginig na parang nakakita ng multo. Anong sabi niya? Bilisan mo! Sigaw ni Marco. Sabi niya. Nakatanggap daw sila ng formal na abiso mula sa tunay na may-ari ng kumpanya na bawiin na ang lahat ng personal na garantiya sa mga pautang natin. Dahil doon, bumagsak ang ating credit rating
at inutusan sila ng head office na bawiin agad ang lahat ng pondo. Tunay na may-ari? Anong pinagsasabi mo? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito? Ako ang president at CEO? Sigaw ni Marco na parang baliw. Ngunit ang boses ng VP sa kabilang linya ay nagbago mula sa pagkapanik patungo sa isang malamig at puno ng kawalan ng pag-asang tono. Sir, wala po ba talaga kayong alam? Matapos pumanaw ang dating presidente. Ang ama ni Ma'am Marisol, hindi niyo man lang po ba sinuri kung ano ang nangyari sa shares ng kumpanya? Shares? Natural. Sa akin mapupunta yon bilang presidente. Ipinagawa ko lahat ng papeles kay Marisol. At iyon na nga po ang resulta ng mga papeles na iyon, sir. Ang 100% ng shares ng ating kumpanya ay minana lahat ni Ma'am Marisol bilang nag-iisang tagapagmana. Sa madaling salita, ang may absolutong kapangyarihan sa kumpanyang ito ay si Ma'am Marisol. At ang lahat ng pautang natin ay nakagarantiya sa kanyang personal na yaman. Phew! Isang kakaibang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Marco, para bang may pumiga sa kanyang puso, at naramdaman niya ang pagkawala ng dugo sa kanyang buong katawan. Kayo po, bilang presidente, ay nakarehistro bilang kinatawan ng kumpanya, pero sa katotohanan, wala po kayong pag-aaring kahit isang share. Isa lang po kayong hired president. Isang empleyado na kahit anong oras ay pwedeng tanggalin ng may-ari, si Ma'am Marisol. Hindi niyo man lang po ba naiintindihan yan habang mayabang na nakaupo sa silya ng presidente? Ang mga salita ng VP ay parang matatalim na kutsilyo na humiwa sa maliit na pride ni Marco. Hired president. Ako? Biglang nag-flashback sa isipan ni Marco ang isang eksena, ilang buwan na ang nakalipas. Marco, heto ang mga dokumento para sa pagbabago ng Articles of Incorporation at sa sahod mo. At ito naman, authorization para sa asset management. Kailangan ko ng pirma mo at ng selyo. Ito ang sinabi ni Marisol habang iniaabot ang isang makapal na folder. Noong mga oras na iyon, hindi man lang niya inalis ang tingin sa telebisyon at sinabing, "Ano ba yan? Ang daming abala. Busy ako. Ikaw na ang bahala dyan. Tutal wala ka namang ginagawa. Kahit nabobo ka. Siguro naman na kaya mo yan." At nang hindi man lang binabasa ang kahit isang pahina, sunod-sunod niyang pinirmahan at sinilyuhan ang mga dokumento. Ang Marisol noon ay hindi sumagot sa kanyang insulto, tiningnan lang ang mga papel ng may malamig na mata at sinabing, "Ang katahimikang iyon." Ang Marisol noon ay hindi sumusuko. Tahimik niya lang pinapanood ang isang hangal at aroganteng asawa na masayang pumipirma sa isang kontratang naglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Marco at napaluhod siya. Ang kanyang tagumpay, posisyon, pera lahat ay pinaniwalaan niyang nakuha niya sa sarili niyang galing. Ngunit ang katotohanan ay iba. Isa lamang siyang payaso na pinapaikot sa palad ni Marisol. Teka, totoo ba yan? Tanong ni Rica na nakikinig sa usapan, sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Presidente ka raw, pero hired ka lang pala? Wala kang shares? Ang asawa mo ang tunay na may-ari? At ikaw ay isang palamuti lang? Rica, hindi! Ako, ang nagpalaki ng kumpanyang to. Galing ko to. Huwag mo akong patawanin! Isang tangang lalaki na hindi man lang alam kung sino ang may-ari ng shares ng sarili niyang kumpanya? Anong galing doon? Nako, ang malas. Akala ko pa naman isang elite businessman ang boyfriend ko. Yun pala isa lang palamunin. Nandidiri ako. Inis na inis si Rica at niyakap ang kanyang bag. Sandali! Wag mo akong iwan! Babalik ako sa opisina. Aayusin ko to. Hinabol siya ni Marco. Ngunit iwinaksi ni Rica ang kanyang kamay na parang nandidiri. "Huwag mo akong hawakan." Isang lalaking walang pera, na-freeze ang accounts, suspendido ang cards. "Anong silbi mo pa sa akin? Paalam." Nang talikuran siya ng kanyang kabit, hindi pa doon natapos ang kanyang pagdurusa.
mula sa kanyang telepono. Narinig niya ang huling salita ng VP. Sir, o dapat sabihing Mr. De Leon. Hindi lang. Yan ang trahedya. Ang kinuha ni Ma'am Marisol ay hindi lang ang tiwala at pondo ng kumpanya. May isa pa siyang kinuha mula sa opisina kanina na siyang dahilan kung bakit hindi na tayo makakagawa ng produkto. Hindi makagawa ng produkto? Anong sinasabi mo? Ang patent, sir. Ang patent sa ating pangunahing teknolohiya na siyang bumubuhay sa kumpanyang ito mula pa sa panahon ng tatay niya. Ang patent na iyon ay hindi pag-aari ng kumpanya, kundi personal na pag-aari ng kanyang ama. Kaninang umaga, nakatanggap kami ng abiso mula sa abogado ni Ma'am Marisol. Epektibo ngayong araw, binabawi na niya ang lisensya ng kumpanya para gamitin ang patent na iyon. Ibig sabihin, bukas, hindi na tayo makakagawa ng kahit isang produkto at higit pa doon, sisingilin pa tayo ng danyos para sa mga taon na ginamit natin ang patent ng walang pahintulot. Napaupo na lang si Marco. Ang kumpanyang minana sa kanyang biyenan. Inakala niyang kanyang kaharian ito. Ngunit ang lupa, ang pondo, at maging ang pinakakaluluwa ng kastilyo ay pag-aari pala ni Marisol mula sa simula. Yung babaeng, yon mula pa sa simula. Sunod-sunod na nag-flashback sa isipan ni Marco ang mga sandali ng pananahimik ni Marisol. Gaano man niya ito sigawan, gaano man niya ipamukha ang kanyang kabit, ngumingiti lang ito ng tahimik. Hindi iyon awa o pagsuko. Iyon ay ang malamig na paghihintay ng isang mangangaso, habang ang kanyang biktima ay kusang naglalakad patungo sa bitag. Hindi. Hindi totoo. To, anong gagawin ko ngayon? Wala na po kayong kailangang gawin. Ayon kay Ma'am Marisol, sapat na raw ang naging papel ninyo bilang asawa at pakiusap. Huwag na po kayong bumalik sa opisina. Kanina lang po, nagkaroon ng emergency shareholders meeting bagamat si Ma'am Marisol lang ang shareholder at napagdesisyonan na po ang inyong pagkakatanggal sa pwesto. Tanggal? Tinatanggal niyo ako? Natural lang po. Kinuha na ni Ma'am Marisol ang tiwala, pondo at teknolohiya. Wala nang dahilan para panatilihin pa ang isang pabigat na tulad ninyo sa isang walang lamang kumpanya. Salamat sa serbisyo. Paalam. Dating presidente. Tut! Naputol ang tawag. Tulala si Marco. Hawak ang telepono. Ilang minuto lang ang nakalipas. Isa siyang matagumpay na presidente na papunta sa Hawaii kasama ang kanyang kabit. Ngayon, isa na siyang walang trabaho, walang pera, at walang posisyong lalaki. Hoy! Tama na yan! Isang malamig na boses mula kay Rika ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Nakita niya itong nakatingin sa kanya habang nagse-cellphone. Wala na akong pakialam kung tanggal ka na sa trabaho o bangkarote ka. Pero itong maleta ko, mabigat to, at dahil sa'yo kaya nandito to. Buhatin mo hanggang sa labasan. Rika, pati ba naman ikaw? Siyempre. Kung wala kang pera, wala kang silbi sa akin kahit isang segundo. At oo nga pala, yung mga bag at alahas na binigay mo, hindi ko na isasauli. Bayad yun sa abala, di ba? Ngumisi si Rika at sinipa ang mabigat na maleta sa harap ni Marco. Buhatin mo. Huling serbisyo mo yan, basurero. Kahihiyan. Wala nang masasakit pa sa kahihiyang ito. Ang babaeng tumatawag sa kanyang prinsipe ay tinatawag na siyang basura ngayon. Nanginginig niyang hinawakan ang hawakan ng maleta, ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pagbagsak. Sa isang malaking digital screen sa airport, isang balita ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang balita tungkol sa ekonomiya. Ang Sato Holdings, isang kilalang kumpanya sa Japan, ay nag-anunsyo ng isang eksklusibong teknolohikal na kasunduan. Note: the original text mentions Sato Holdings. To maintain this detail, it is kept. Ang litratong kasama ng balita ay halos magpatigil sa puso ni Marco. Isang babaeng nakasuot ng isang magandang business suit,
kumpiyansang nakikipagkamay sa isang dayuhang CEO, si Marisol. Ang asawang tinawag niyang laos at walang silbi. At sa artikulo, isang nakakagulat na pangungusap ang nakasulat, ang presidente, Signeng, Marisol Cruz, bilang pagpapatuloy sa legasiya ng kanyang yumaong ama, ay nagtatag ng isang bagong korporasyon. Kasabay nito, inilipat niya ang lahat ng mahahalagang ari-arian mula sa dating kumpanya. Sapat na kulong ay nagagain mangari, doon niya naintindihan. Hindi lang paghihiganti ang ginawa ni Marisol, tinanggal niya ang isang parasitiko si Marco at iniligtas ang teknolohiya at kumpanya ng kanyang ama para palaguin ito sa ilalim ng kanyang sariling pamumuno. Ang planong ito ay matagal na niyang inihanda. Isang sigaw na parang hayop ang umalingaw-ngaw sa gitna ng airport. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mga tao ay umiiwas lang, tinitingnan siya na parang isang nakakatakot na bagay. Sa sandaling iyon, isang bagong notification ang dumating sa kanyang telepono. Isang video file. Nanginginig niyang pinindot ang play. Nakita niya ang sala ng kanilang bahay. Walang tao. Dahan-dahang gumalaw ang kamera patungo sa isang lugar. At nang makita niya ito, doon niya tuluyang naintindihan na tapos na ang kanyang buhay. Ang ingay ng airport ay parang nanggagaling na sa ibang mundo. Nakaluhod pa rin si Marco sa malamig na sahig, nanginginig habang nakatitig sa screen ng kanyang smartphone. Ang video, ang sala ng bahay na dati niyang ipinagmamalaki bilang kanyang kastilyo. Dahan-dahang gumalaw ang kamera. Ang mamahaling Italian sofa, ang antigong cabinet na minana pa sa kanyang biyenan, at ang mga palamuting binili niya bilang simbolo ng kanyang tagumpay lahat ay natatakpan ng puting tela. Para itong isang bahay na namatayan, puno ng nakakabinging katahimikan. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Marco. Sa video, pumasok ang kamera sa kanyang study, ang kanyang sagradong lugar. Huminto ito sa harap ng isang malaking painting. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Marco. Sa likod ng painting na iyon ay ang kanyang sikretong fireproof safe. Sa video, isang kamay maputi, payat, ngunit may lakas ang kamay ni Marisol, ang nagsimulang magpihit ng kombinasyon ng safe. Paano niya nalaman ang numero? Sigaw ni Marco. Ang kombinasyon ay hindi ang kanyang kaarawan o anibersaryo. Ito ay ang death anniversary ng kanyang pinakamamahal na aso na matagal nang pumanaw. Isang sikretong hindi niya kailanman sinabi kay Marisol. Ngunit buong husay at walang pag-aalinlangan, binuksan ni Marisol ang pinto ng safe. Isang maliit na click ang narinig mula sa video. Sa loob ng safe, dapat ay naroon ang mga pekeng libro ng kumpanya, malaking halaga ng nakatagong pera at mga resibo ng mga alahas na ibinigay niya sa kanyang mga kabit. Ngunit nang bumukas ito, isang walang laman na espasyo ang nakita niya. Wala kahit isa sa dapat naroon. Sa halip, isang sobre lang ang nakalagay. Nag-zoom ang kamera sa sobre. Nakasulat sa magandang sulat kamay ni Marisol. Ang lahat ng ebidensya ng iyong peking buhay ay naipadala na sa tamang lugar. Tamang lugar? Nagbuhos ang pawis sa noo ni Marco. Saan ang tamang lugar? Pulis? BIR? Bago pa niya masagot, sa unang pagkakataon ay humarap sa kamera si Marisol. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng nagtiis sa masasakit na salita, sa pagkakaroon ng kabit, at sa pagtrato na parang kasambahay. Ito ay ang ngiti ng isang taong malaya, marangal, at malamig. Marco, palagi mong sinasabi sa akin na wala akong kwenta. Na isa akong basura na hindi mabubuhay kung wala ka. Ang boses ni Marisol sa video ay malinaw at nakakagulat na maganda. Pero sino nga ba sa atin ang walang kwenta? Sino ang hindi kayang tumayo sa sariling paa, na nabubuhay lang sa yaman at tiwala ng iba, at pinalaki lang ang sarili sa isang hungkag na pride?
Hindi makapagsalita si Marco. Ang nakatago mong pera, ang mga pekeng gastos, lahat ay nai-report ko na sa isang professional investigative agency. Malamang, may iba ng bisita ang dumating sa bahay at sa opisina mo ngayon. Sa sandaling iyon, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ibang bisita. Nang maintindihan niya ang ibig sabihin noon, nakita niya sa entrance ng departure lobby ang ilang lalaking nakasuit. Seryoso silang naglalakad patungo sa kanya. Halatang hindi sila ordinaryong pasahero. Ang aura nila ay propesyonal at mapanganib. Isang maikling sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Marco at nabitawan niya ang kanyang telepono. Sa screen ng nahulog na telepono, ipinagpatuloy ng video ang huling linya. Hindi lang ako ang nawala. Pati ang posisyon mo, ang karangalan mo, ang kinabukasan mo. Lahat ng inakala mong sayo ay hindi kailanman naging sayo mula sa simula. Marco, anong nangyayari? Sino yang mga yan? Tanong ni Rika, na natatakot na rin sa mga papalapit na lalaki. Ngunit wala nang lakas si Marco para sumagot. Sa dibdib ng mga lalaki, may kumikinang na badge. Ang simbolo ng kapangyarihan na pinakakinatatakutan niya. Mr. Marco De Leon? Tanong ng isa sa kanila sa isang mababa at seryosong boses. Ako nga. Sumama po kayo sa amin. Iniimbitahan po kayo para sa interogasyon ukol sa kasong tax evasion at large-scale embezzlement. Mayroon na rin po kaming search and seizure warrant na patingin ang lahat ng pasahero. Pagkamangha at pagkatapos ay pang-aalipusta. Ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay isang matagumpay na presidente papuntang Hawaii. Ngayon ay isang kriminal na hinuhuli sa harap ng publiko. Teka, wala akong kinalaman dyan! Sigaw ni Rika at binitawan ang kamay ni Marco. Siya ang may gawa ng lahat, ho. Pasahero lang ako dito. Sinubukan niyang tumakas. Ngunit hinarangan siya ng isa pang ahente. Kailangan din po naming kunin ang inyong testimonya. Sumama po kayo. Ano? Grabe! Bakit ako nadadamay dito? Habang hinihila siya palayo, napansin ni Marco ang huling pangungusap sa screen ng kanyang telepono. Isang huling mensahe mula kay Marisol. P.S. Yung lugar na pinakaayaw mong mawala. Sa akin na rin ngayon. Naging blanko ang isipan ni Marco. Ang lugar na pinakaayaw niyang mawala. Hindi ang kumpanya. Hindi ang safe. Ito ang nag-iisang lugar na itinuturing niyang kanlungan, ang lugar na pinaniniwalaan niyang siya ang tunay na hari. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng airport habang hinihila siya palayo. Samantala, sa itaas ng mga ulap, si Marisol ay elegante na umiinom ng kanyang champagne. Hawak ang isang kontrata. Ito ang simula ng huling yugto para tuluyang burahin ang isang Marco De Leon sa mundong ito. Bitawan niyo ako. Sinasabi ng bitawan niyo ako. Kilala niyo ba ako? Ako si Marco De Leon. Walang hindi nakakakilala sa pangalan ko sa industriya. Ang nakakahiyang sigaw ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw sa gitna ng makislap na departure lobby. Ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay mayabang na nakaupo bilang isang first-class passenger. Ngayon ay hinihila ng dalawang malalaking ahente. Ang mga tao sa paligid ay tinitingnan siya na may halong pandidiri at ang iba ay kinukuhanan pa ng video ang kanyang kahihiyan. Hoy! Wag niyo akong kuhanan. Invasion of privacy yan. Idedemanda ko kayo. Sigaw ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay nawala lang sa mataas na kisame. Mr. De Leon, manahimik po kayo. Nakakaistorbo kayo. Danemi po. At signed, at hindi na po gumagana ang titulo ninyong presidente. Ang kumpanya niyo po ay kasalukuyang nasa proseso ng bankruptcy, malamig na sabi ng isang ahente. Bankruptcy? Imposible. Kahapon lang, may daan-daang milyon sa accounts. Ang malaking bahagi po ng pondong iyon ay mula sa mga pautang na ginarantiyahan ng personal na yaman ng inyong asawa, Signang, Marisol Cruz, at ng kanyang mana
mula sa pamilya. Nang bawiin niya ang kanyang suporta, ang natira na lang sa kumpanya niyo ay malaking utang at mga questionableng transaksyon. Ah! Isang mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Marco. Pumasok ang pawis sa kanyang mga mata at nanlabo ang kanyang paningin sa kanyang tabi. Ang kabit niyang si Rika ay nagwawala. Hindi ka pani-paniwala. Biktima ako dito. Niloko lang ako ng matandang yan. Sabi niya. Bibilhan niya ako ng kahit anong gusto ko sa Hawaii. Wala akong alam sa tax evasion. Bitawan niyo ako. Kailangan po namin ang testimonya ninyo. May suspetsa na ginamit ang pondo ng kumpanya para bayaran ang inyong mga alahas at ang renta ng inyong kondo. Ha? Sabi ni Marco. Sagot daw ng kumpanya at okay lang. Namutla si Rika. Dinuro niya si Marco at sinigawan ng may pagbabago sa mukha. Walang hiya kang demonyo ka! Dinamay mo pa ako sa krimen mo. Sana mabulok ka sa kulungan habang buhay at hindi na makalabas. Rika, pati ba naman ikaw? Ang mga salita mula sa kanyang pinakamamahal na kabit ay mas matalim pa sa kutsilyo. Napaluhod si Marco sa sobrang gulat. Ang babaeng dati itumatawag sa kanyang prinsipe ay puno na ngayon ng pagkamuhi, ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pagdurusa. Ang huling mensahe ni Marisol ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Yung lugar na pinakaayaw mong mawala. Sa akin na rin ngayon. Imposible. Yung bahay. Desperadong nag-isip si Marco. Ang bahay sa Forbes Park. Oo. Ang tatay ni Marisol ang nagpatayo noon. Pero nang magmana si Marisol, kinumbinsi niya itong ilipat sa kanyang pangalan para mas maganda tingnan sa lipunan. Kahit bumagsak ang kumpanya, kung maibebenta niya ang bahay na iyon, makakakuha siya ng daan-daang milyon. Pwede siyang tumakas sa ibang bansa at magsimula ulit. Isang tanong lang. Paus na tanong ni Marco sa ahente. Ang bahay ko, yung bahay sa Forbes Park. Anong nangyari doon? Nakapangalan sa akin yon. Hindi nila pwedeng galawin. Tiningnan siya ng ahente ng may awa at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Yung property po ba na iyon? Naibenta na po iyon 1 linggo na ang nakalipas. Ang bumili ay isang foreign asset management company na ang tunay na may-ari ay ang inyong asawa, si Geng, Marisol Cruz. Ano? Naibenta? Nang walang pahintulot ko? Imposible! Lahat po ng papeles ay kumpleto at legal. Ang special power of attorney na ibinigay ninyo sa kanya dati na nagbibigay sa kanya ng karapatang i-manage ang lahat ng inyong ari-arian. May pirma ninyo po iyon at selyo. Walang anumang illegal sa transaksyon. Yung papel na yon. Napaupo si Marco. Ilang buwan na ang nakalipas. Nagmamadali siya para sa isang golf tournament at inabutan siya ni Marisol ng isang papel. Nang hindi man lang binabasa, inis niyang pinirmahan at sinelyuhan ito. Anong itsura ni Marisol noon? Ngayon lang niya naintindihan na ang katahimikan niyang iyon ay puno ng nakakatakot na intensyon. Kung ganon, saan ako uuwi? Saan ang lugar ko? Hindi ko po alam. Pero sigurado po, wala na kayong kahit isang gamit na natitira sa bahay na iyon. Sakto. May tawag. Sabi ng ahente habang tumutunog ang kanyang radyo. Dito sa Forbes Park, akmang sisimulan na ang paghahanap ng may dumating na bagong may-ari. Hindi na kailangan ng search. Sino? Sino ang dumating? Tanong ni Marco. Ang boses na narinig niya mula sa radyo ay ang boses ng taong pinakakinatatakutan at pinakakinamumuhian niya sa buong buhay niya. Nang marinig niya ito, nanigas si Marco. Ito ay isang taong matagal na niyang ininsulto at tinanggal sa kumpanya. Hello Marco, kamusta ka na? Ang kalmado, ngunit may bigat na boses mula sa radyo. Mr. Santiago? Bakit? Bakit ka nandiyan? Ang halos pasigaw na tanong ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo patungo sa interrogation room.
Ang boses mula sa radyo ay ang boses ni Mr. Santiago. Ang kanang kamay ng kanyang yumaong biyenan na 3 taon na ang nakalipas ay tinanggal niya sa trabaho at tinawag na laos at walang silbi. Si Mr. Santiago ang pinagkakatiwalaang tao ng ama ni Marisol at para kay Marisol, para na rin siyang pangalawang ama. Marco, bakit? Nakakatawa naman ang tanong mo. Inutusan lang ako ng bagong may-ari, si Ma'am Marisol, na pamahalaan ang bahay na ito simula ngayon. Yung guest room na tinawag mong tirahan ng kasambahay, opisina ko na ngayon. Huwag kang magbiro, tinanggal na kita. Dapat wala ka na sa buhay ko. Wala na? Haha, ganyan ka pa rin, Marco. Kung ano lang ang gusto mong makita, yun lang ang nakikita mo. Matapos akong umalis sa kumpanya, palagi kaming nag-uusap ni Ma'am Marisol. Habang ginagasta mo ang pera ng kumpanya sa mga kabit mo, habang pine-pressure mo ang mga kliyente, habang tinatanggal mo ang mga matatagal ng empleyado lahat ng iyon, itinatala namin. Naalala ni Marco ang mga gabi kung saan nakikita niya si Marisol na abala sa sala. Akala niya ay nag-aayos ng budget ng bahay. Hindi pala. Nire-repaso niya ang mga pekeng resibo ni Marco at muling binubuo ang tunay na libro ng kumpanya. Marisol, hindi ka pa ba matutulog? Ang trabaho mo lang ay matulog, gumising, at magluto. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Iyon ang sinabi niya habang tinatapik ang ulo nito. Hindi ito sumagot. Isinara lang ang folder. Ngayon lang niya naintindihan ang kahulugan ng nakakabinging katahimikan na iyon. Akala mo, isa kang henyo sa pagnenegosyo. Nakakatawa. Sa tuwing may palpak kang proyekto, sino sa tingin mo ang nag-aayos sa likod ng mga eksena? Sino ang humihingi ng tawad? Sino ang gumagawa ng paraan para makahanap ng pondo? Yung mga empleyadong tinanggal mo, sino sa tingin mo ang tumulong sa kanila na makahanap ng bagong trabaho? Para hindi sila magsalita laban sa'yo, kundi para maging kakampi. Hindi kaya. Si Marisol, ang lahat ng, yon, tama ka. Ginamit ni Ma'am Marisol ang mga koneksyon na iniwan ng kanyang ama at ang kanyang sariling integridad para ayusin isa-isa ang lahat ng sinisira mo at ginawa niya silang mga kakampi. Ang labas ng opisina ng presidente na ipinagmamalaki mo ay matagal nang naging kaharian ni Ma'am Marisol. Hindi makapagsalita si Marco. Akala niya, ari siya. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Ngunit isa lang pala siyang gagamba na nakakulong sa sapot na ginawa ni Marisol. Isang hila lang niya sa isang sinulid, guguho na ang kanyang mundo. Hindi totoo yan. Hindi ganoon katalino ang babaeng yon. Isa lang siyang masunuring asawa na hindi mabubuhay kung wala ako. Ganyan pa rin ba ang tingin mo? Habang ikaw ay nagpaplanong uminom ng champagne kasama ang kabit mo sa airport, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Ma'am Marisol? Pumirma na siya ng isang kasunduan sa isang malaking international CEO para sa eksklusibong paggamit ng patent. Na akala mo ay sayo, ang natira na lang sa kumpanya mo ay isang walang lamang shell at sandamakmak na utang. Ang boses ni Mr. Santiago ay kalmado. At dahil doon, mas lalo itong naging malupit. Isasama mo ang kabit mo, tama? Narinig ko kay Ma'am Marisol. Mabuti naman, dahil hindi ka mag-iisa, sa interrogation room na pupuntahan mo, at sa lugar na kasunod noon, kasama mo ang kabit mong pinili mo. Magsisihan kayo sa isa't isa habang sabay kayong babagsak. Nanlabo ang paningin ni Marco. Sa kanyang tabi, si Rica ay nagwawala pa rin. Hoy! Kausapin mo yang Mr. Santiago na yan. Sabihin mo niloko lang ako ni Marco. Wala akong babayaran. Marco, aminin mo na ikaw ang may gawa ng lahat. Sige na, Mr. De Leon. Sumama na po kayo, sabi ng ahente. Sa sandaling iyon, napatingin si Marco sa isang malaking monitor sa pasilyo. Ipinapakita nito ang mga pasaherong papasok sa boarding gate. Sa gitna nila, isang partikular na figura ang nakatayo. Isang babaeng nakasuot ng magandang beige na coat, tuwid ang likod. Hindi siya lumingon kahit isang beses habang naglalakad patungo sa liwanag.
Marisol. Sigaw ni Marco sa kanyang isipan, ngunit wala ng boses na lumabas. Hindi si Marisol ang nawala. Ang nawala ay ang posisyon ni Marco, ang kanyang pera, ang kanyang bahay, at ang lahat ng kasinungalingan na bumubuo sa kanyang pagkatao. Sa loob ng interrogation room, isang abogado ang nakaupo sa harap ni Marco. Ang abogado para sa diborsyo na inarkila ni Marisol. Nang makita ni Marco ang isang papel na inilapag nito sa mesa, doon tuluyang nawala ang anumang bakas ng pagiging tao sa kanyang mukha. Sa loob ng kulay-abong kwarto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot. Sa harap ni Marco ay si Attorney Cruz, ang abogado ni Marisol. Mr. De Leon, ako po ang kinatawan ni Gneng, Marisol Cruz, para ipaalam sa inyo ang ilang bagay at ihatid ang kanyang huling mensahe. Ha! Utusan ni Marisol. Duwag talaga yon. Hindi man lang kayang humarap sa akin. Isang babaeng walang silbi kung wala ako, sabi ni Marco. Sinusubukang magpakatatag. Sabihin mo sa kanya, kahit anong gawin niya, makakalaya rin ako agad. Kayang-kaya kong itayo ulit ang kumpanya. Kapag nangyari yon, huwag siyang iiyak-iyak na hihingi ng tawad. Hindi pinutol ni Attorney Cruz ang kanyang sinasabi. Nang huminto si Marco, dahan-dahan niyang inilapag ang isang dokumento. Tapos na po ba kayo? Kung ganon, pakisuri po ito. Huling regalo po mula kay Ma'am Marisol. Regalo? Malamang, divorce papers yan. Yun din naman ang gusto ko. Kinuha niya ang papel. Ngunit nang mabasa niya ang titulo, nanigas siya. Pag-amin sa pagkakautang at kasunduan sa pagbabayad pinsala. Ano to? Eksakto po sa nakasulat. Ito po ang resulta ng investigasyon sa 5 taon ng paggamit ninyo ng pondo ng kumpanya para sa personal na luho, para sa kabit ninyong si Rica, at sa inyong mga bisyo. Ang kabuuang halaga ay 380 milyong piso. Lahat po ito ay maituturing na embezzlement at malversation. Ngunit pumayag si Ma'am Marisol na ituring na lang itong personal na pautang sa inyo. Ngunit, dinagdag ni Attorney Cruz ang isa pang papel para sa pagbabayad niyan, kasama po dito ang isang kasunduan na lahat ng kikitain ninyo sa buong buhay ninyo. Kasama ang inyong pensyon ay mapupunta sa kanya bilang kabayaran. 380 milyon? Imposible. Hindi ganyan kalaki. Lahat po ng ebidensya ay kumpleto dahil sa special power of attorney na pinirmahan ninyo. Nakuha ni Ma'am Marisol ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong mga lihim na bank account at sa mga ari-ariang ipinangalan ninyo kay Rica. At yung mga alahas at bag na ibinigay ninyo kay Rica, binabawi na rin po bilang pag-aari ng kumpanya. Malamang sa kabilang kwarto, nagwawala na siya ngayon. Naalala ni Marco ang itsura ni Rica. Pag-ibig, pagnanasa, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng pera. Hayop na yon! Tinraidor ako! Hindi po ba't kayo ang unang nagtraidor? Sa unang pagkakataon, isang bahid ng galit ang narinig sa boses ng abogado Joe. Sa loob ng 20 taon, sinuportahan kayo ng asawa ninyo, iniligtas ang kumpanya, pinagtakpan ang mga kalokohan ninyo, pero tinawag niyo siyang kasambahay at basura. Alam ni Ma'am Marisol ang lahat ng panloloko at kayabangan ninyo. Alam niya, pero pinili niyang magpanggap na isang masunuring asawa hanggang sa araw na kusa kayong mahulog sa sarili ninyong hukay. Ang panahong minamaliit niyo siya bilang isang manika ay ang panahon niya para ihanda ang inyong pagbagsak. Natahimik si Marco. Walang masabi. Ang almusal na inihahanda ni Marisol, ang ngiti niya, pag-uwi niya, lahat pala ay isang countdown sa kanyang pagkawasak. Kung ganon, anong mangyayari sa akin? Hindi niyo po matatakasan ng batas. Tax evasion, embezzlement, malversation. Siguradong makukulong po kayo. Paglabas ninyo, mayroon kayong 380 milyong pisong utang. Walang bahay na uuwian, walang pamilya, walang kumpanya, walang tutulong sa inyo. Ang buhay na ipinararanas ninyo kay Ma'am Marisol,
Ngayon ay kayo naman ang makakaranas habang buhay. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Marco. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan, kung gaano kalaking halimaw ang natutulog sa kanyang tabi. Kausapin niyo si Marisol. Hihingi ako ng tawad. Ako na ang mali. Bawiin niyo ang mga papel na to. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng abogado. Paumanhin po. Pero wala na siya sa Pilipinas. Malamang nasa itaas na siya ng mga ulap. Hinuhugasan ang 20 taon ng nasayang na panahon kasama kayo. Tumayo si Attorney Cruz at lumingon bago umalis. May pahabol po pala si Ma'am Marisol. Ang mundong iniwan mo ay nakakagulat na maganda at tahimik. Blag. Sumara ang pinto. Napahiga si Marco sa sahig. Ang mundong wala na siya. Wala na siyang lugar doon. Ngunit ang hindi niya alam, hindi pa doon natatapos ang plano ni Marisol. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta sa Hawaii ay hindi lang para magbakasyon. Ang taong naghihintay sa kanya doon ang magiging pinakamalaki at huling dagok sa buhay ni Marco. Ang malawak na emerald green na dagat at ang nagniningning na araw, ibang-iba sa malamig na hangin ng Pilipinas. Mula sa Honolulu International Airport, sumakay ako sa isang pre-arranged na sasakyan patungo sa isang marangyang hotel sa Waikiki. Pagbaba ko, isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa akin. Mahabang biyahe. Pagod ka na siguro, Marisol. O dapat sabihing, Mama. Ang binatang may balat na kayumanggi, nakasuot ng mamahaling suit, ay ngumiti sa akin. Angelo. Ang laki mo na, sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang balikat na mas matangkad na sa akin. Si Angelo, 22 taong gulang, isang batang henyo na nagtayo ng sarili niyang IT company at investment fund sa Silicon Valley. Siya, ang CEO ng kumpanyang nakipag-partner sa bagong kumpanya ko. At siya, ang anak ni Marco sa unang asawa, na tinawag niyang basura at itinapon. Hindi kami nagkaroon ng anak ni Marco. Si Angelo ay anak niya sa dati niyang asawa. Nang pakasalan ko si Marco, 10 taong gulang pa lang si Angelo. Noong mga panahong iyon, si Marco ay nagsisimula pa lang at sobrang obsessed sa kanyang imahe bilang isang perpektong businessman. Kaya anumang pagkukulang ni Angelo ay sinusuklian niya ng masasakit na salita. Noong 15 si Angelo, dahil sa mababang grado at isang maliit na gulo sa eskwelahan, hindi ko kailangan sa buhay ko. Sisirain mo lang ang perpektong reputasyon ko. Lumayas ka sa paningin ko. Huwag mo na akong tatawaging ama. Ang mga salitang iyon ay tuluyang dumurog sa puso ng bata. Noong mga oras na iyon, hindi ako kumibo. Hindi ko sinabing, tama na o anak mo yan. Nanahimik ako at hinintay na matapos ang kanyang galit. Inakala ni Marco na sumasang-ayon ako sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, ang pananahimik ko ay dahil alam kong mas mahalagang mailigtas si Angelo mula sa impyernong iyon. Nang umalis si Marco, agad kong inayos ang gamit ni Angelo. Binigyan siya ng malaking pera mula sa aking personal na account at inayos ang kanyang pagpunta sa Amerika. Huwag mong pakinggan ang kahit isang salita mula sa lalaking iyon. Magiging mahusay kang tao. Pumunta ka sa kakilala ko sa Amerika. Ako ang bahala sa lahat ng gastos mo. Inakala ni Marco na pinalayas ko si Angelo nang walang dala. Ngunit sa loob ng maraming taon, palihim kaming nag-uusap at sinuportahan ko siya hanggang sa maging matagumpay siya. Tara na sa suite, ma. Maganda ang tanawin doon, sabi ni Angelo. Ang suite, ang penthouse, ay may malawak na tanawin ng karagatan. Ito dapat ang kwartong paghaharian ni Marco at ni Rica gamit ang pera ko. Nakita ko ang balita, nahuli na si Marco de Leon sa tablet ni Angelo. Nakita ko ang video ng kahihiyan ni Marco sa airport. Oo. Kinuha ko ang lahat ng kinatatakutan niyang mawala. Posisyon, pera, lahat. Tapos na rin ang sa akin, ma. Yung bahay sa Forbes Park, binili na ng investment fund ko. Kahit anong gawin niya, hindi na niya mababawi yon.
Ipagigiba natin yon at gagawing vacation house para sa mga empleyado ng bago nating kumpanya. Yung mga gamit niya, lahat itatapon sa basura. Maganda yan. Siguradong himatayin yon sa gulat. Sabay kaming natawa ni Angelo. Wala kaming dugong ugnayan, ngunit kami ay pamilya na pinag-isa ng pagmamalupit ng isang tao. Kami ay magkakampi sa isang matagal na planong paghihiganti. Nakakatawang isipin, sabi ni Angelo. Tinitingnan ang video ni Marco. Ang asawang minamaliit niya bilang isang laos na kasambahay ay ang tunay na may-ari ng lahat, at ang anak na tinawag niyang basura ay ang siyang nagplano ng kanyang pagbagsak. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang isipin na ang ating pananahimik ay pagsuko, pero may isa pang huling katotohanan na hindi niya alam. At kapag nalaman niya to sa interrogation, doon siya tuluyang mababaliw. Inabot sa akin ni Angelo ang tablet. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay na magiging huling pako sa kabaong ni Marco De Leon. Ang ipinakita ni Angelo ay isang komplikadong financial contract na puro Ingles. Si Papa, hindi niya lang ginasta ang pera sa kabit niya. Nagtago siya ng malaking halaga, mga 500 milyong piso, sa isang offshore private fund bilang kanyang escape plan. 500 million? Paano niya nagawa? Yun ang hindi ko nalalaman. Akala niya, henyo siya sa pananalapi. Ipinasok niya ang pera sa isang fund sa Cayman Islands, pinadaan sa money laundering para hindi matunton ng BIR o ng mga mata mo. Naalala ko ang isang gabi kung saan mayabang niyang sinabi, "Marisol, hindi mo maiintindihan to, pero henyo rin ako sa investment. Ang utak ko, kayang gumawa ng pera. At ako, nanahimik lang." Akala niya, hanga ako. Ngunit sa mga sandaling iyon, naglalakad na siya papasok sa isang mas malaking bitag. Ang foreign broker na nag-alok sa kanya ng fund na iyon, sabi ni Angelo, ay isang aktor na inupahan ko, at si Mr. Santiago. Ang fund na iyon ay isang peking kumpanya. Ang kontratang pinirmahan niya ay isang legal na dokumento na naglilipat ng lahat ng pera niya sa tunay na parent company, ang investment fund ko. Pinirmahan niya ang sarili niyang hatol. Samantala, sa interrogation room sa Pilipinas, si Marco ay mayabang na nakangiti. "Hoy, pulis! Yung 380 milyong utang na yan, wala yan sa akin." Akala ng babaeng yon, nakuha na niya lahat, pero may 500 milyon akong tinatago sa isang lugar na hinding-hindi niya mahahanap. Tiningnan lang siya ng ahente. "Nagulat ka, no? Sa Cayman Islands yan. Isang sikretong account. Magbabayad ako ng pinakamagaling na abogado at makakalaya ako. Babalik ako sa dati kong buhay." Ngunit bumuntong hininga lang ang ahente at inihagis ang isang folder. "Ang fund po bang ito ang sinasabi ninyo, Mr. De Leon?" Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Paano niyo nalaman yan?" "Ang Blue Ocean Fund." "Oo, umiral yan. Pero isa lang itong peking kumpanya at kamakailan lang nagdeklara ito ng bankruptcy dahil sa malaking pagkalugi. Ang 500 milyon ninyo, kasama ang lahat ng pondo, ay legal na kinuha ng parent company nito bilang kabayaran. Ayon sa kontratang pinirmahan ninyo, walang garantiya laban sa pagkalugi, isang perpektong legal na transaksyon." "Kinuha? Pera ko yun! Pinaghirapan kong itago yun! Sino ang parent company?" "Arestuhin niyo sila sa panloloko!" sigaw ni Marco. Tiningnan siya ng ahente at itinuro ang pangalan ng CEO sa huling pahina ng folder. "Hindi po ito panloloko. Kusa po kayong nag-invest. Ang CEO po ng parent company ay isang kilalang IT mogul at investor sa Amerika. Ang pangalan niya po ay Angelo De Leon." Angelo. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marco. "May mensahe po siya. Para sa inyo. Yung 500 milyon na ninakaw ni Papa, ginamit ko bilang puhunan para sa kumpanya ko at bilang kabayaran kay Mama Marisol. Dahil sa kanya, naging matagumpay ako.
salamat, at paalam. Ha! Isang sigaw na parang hayop ang umalingaw-ngaw sa interrogation room. Ang anak na tinawag niyang basura sa sarili niyang mga kamay. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang yaman para sa tagumpay nito. Ang akala niyang galing ay isa lamang palang katawa-tawang sayaw sa palad ng kanyang asawa at anak. Hindi totoo to! Hindi totoo to! Sigaw niya habang inuuntog ang ulo sa mesa, umiiyak. Mula sa kabilang kwarto, narinig ang sigaw ni Rika. Bitawan niyo ako! Biktima ako! Niloko ako ng matandang yon. Bakit ako ang kailangang magbayad ng 100 milyon? Hindi ko kaya yan. Kung hindi niyo po kaya, mag-file po kayo ng bankruptcy. At kung mapatunayan na alam ninyong galing sa masama ang pera, kasabwat po kayo. Hindi! Siya ang may kasalanan ng lahat. Yak! Yung matandang yon na nakadepende lang sa pera ng asawa niya. Siya ang dapat managot sa lahat. Bata at maganda ako. Hindi ako dapat makulong. Ang mga salitang iyon ay malinaw na narinig ni Marco. Rika, pati ba naman ikaw, isang laos at kulubot na matandang katulad mo, hindi nababagay sa tabi ko. Palamunin lang kita. Ang lahat ng kanyang masasakit na salita kay Marisol ay bumabalik sa kanya na parang mga punyal. Ha. Patawarin niyo ako. Marisol, Angelo, ako na ang mali. Tulungan niyo ako. Umiiyak siya sa sahig. Ngunit huli na ang lahat. Samantala, sa Hawaii, ibinaba ko na ang tawag mula kay Attorney Cruz. Tapos na po ang lahat. Si Mr. De Leon at Miss Rika ay tuluyan ng bumagsak. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Ang mabigat na dalahin sa aking dibdib sa loob ng 20 taon ay unti-unting naglaho kasama ng hangin. Tapos na, ma, sabi ni Angelo. Oo, tapos na. Tumingin ako sa karagatan. Hindi ko inagaw ang kanyang pera o posisyon. Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin mula sa simula, ang sa ama ko, at ang pinaghirapan kong protektahan. Kung wala siyang natira, ito ay dahil wala naman talaga siyang pag-aari sa simulat sa pool. Tara na, ma. Hinihintay na tayo ng mga bagong empleyado ng ating kumpanya. Nakangiting sabi ni Angelo. Inabot niya ang kanyang kamay. Nang hawakan ko ito, isang kakaibang init at kapayapaan ang aking naramdaman. Ang aming tunay na buhay ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Si Marco ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan. Ang dating mayabang na presidente ay isa na ngayong kalbo at kahabag-habag na matanda sa loob ng isang malamig na selda. Ang 380 milyong utang niya ay habang buhay niyang babayaran. Si Rika naman, lahat ng kanyang luho ay binawi. Mayroon din siyang sariling utang na binabayaran. Ang dating maarte at maganda, ngayon ay mukhang mas matanda ng 10 taon dahil sa stress, nagtatrabaho sa mga mababang uri ng trabaho para lang mabuhay. Ma, may gusto akong itanong, sabi ni Angelo. Isang araw, bakit hindi ka lumaban noon? Kahit noong pinalayas niya ako, nanahimik ka lang. Hindi ka ba nasaktan? Ngumiti ako. Nasaktan ako, Angelo. Sobra. Pero naintindihan ko na walang magbabago kung sasagutin ko siya. Mas lalo lang siyang magiging marahas. Kaya pinili kong magpanggap na isang hangal at masunuring asawa. Dahil sa aking pananahimik, naging kampante siya, naging pabaya, at sa mga pagkakataong iyon, doon ako kumilos para kunin ang kontrol sa kumpanya, sa likod niya, at para ihanda ang iyong pagtakas. Ang pananahimik ko ay hindi kahinaan. Ito ang aking pinakamatibay na panangga, tumango si Angelo. Hinawakan ang aking mga kamay. Dahil sa pananahimik na iyon, buhay ako ngayon. Kung hindi mo ako tinulungan, siguro ay isa na akong miserable ngayon. Ikaw ang nag-iisang ina ko, ma. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa mga salitang iyon, ang mga luhang 20 taon kong itinago ay tuluyang bumuhos. Umiyak ako, hindi sa sakit, kundi sa kaligayahan at kalayaan.
Tumingin muli ako sa karagatan. Ang araw ay nagniningning. Hindi lang ako ang nawala. Nang mawala ako sa paningin ni Marco sa airport, sa sandaling iyon, nawala rin ang kanyang buong buhay. Tara na, Angelo. Hinihintay na tayo ng ating kinabukasan. Tumayo ako. Tuwid ang likod. Wala nang tanikala sa aking mga paa. Sa harap ko, isang malawak at malayang kalangitan. Ngumiti ako at humakbang, kasama ang aking mahal na anak, patungo sa isang bagong buhay na puno ng liwanag.